So, eto na nga po mga ka-MDP, puntahan na natin. At ayan po yung aking mga koleksyon ng kalaunan, no? Pero sabi ko nga sa inyo, ang gaganda po nito, oh. Kita nyo. Variegated po. Merong window pane, no? At matutuwa ka kasi meron silang iba't ibang varieties. New arrival po tayo dito sa Mini Dino Park in Eco Garden. Mamaya i-shoot ko to ng reels. Mapapanood nyo po sa ating Facebook Live yung pong paggawa ko nito. Hello everyone! This is Sir Misunaw, Mini Dino Park in Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, new arrival po sa Mini Dino Park in Eco Garden. Kaya naman sa end ng video natin, papakita ko po sa inyo yung bago naming dumating na halaman. At syempre yung mga prices nila, no, i-update ko kayo. Pero bago dyan, ano nga ba pag-uusapan natin ngayong araw na to? Isa po sa aking mga koleksyon ay yung mga haworthia na halaman, ano. At yung aking haworthia dito, talagang lumaki na po yung iba, no. Bibigyan ko kayo ng updates, tapos pag-usapan natin kung paano sila alagaan, ano. Kasi yung aking pong iba dito, talagang umusbong-usbong na at dumami na, no. Kaya makikita niyo yan sa ating pagbabalik. Kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP, at ngayon nga pong araw na to, papakita ko po sa inyo at ipiflex yung aking mga koleksyon ng haworthia. Kung matatandaan nyo po, before nagkaroon na tayo ng vlog nito, pero napakatagal na panahon bago natin nasundan, ano. Ngayong araw na ito, papakita ko yan sa inyo at samahan nyo ko kasi nandito yan dito sa aking greenhouse, kung saan nandito yung aking mga cactus and succulents collection. So, samahan nyo ako. So, eto na nga po mga ka-MDP, puntahan na natin. At ayan po yung aking mga koleksyon ng haworthia. Tingnan natin kung ano na naging itsura nila, no? At pakita ko sa inyo ng malapitan. So, eto po yung aking koleksyon ng haworthia. And, yan, pupuntahan ko yan dito ngayon kasi tatanggalan ko sila ng mga damo. Dahil, yan, regular ako nagtatanggal dito ng damo kasi lumalaki na. Tapos, daming ditong mga, ayan o, mga halamang tumubo. Siguro yung mga buto nitong ating euphorbia na ito, pumunta dyan, ano. So, ito pa isa. Tanggalin na natin. May mga yellow na leaves, ano. So, lumaki na nga ito dito, ano. Oh, kita nyo. Ayan. And, pero, tingnan muna natin, ano. Kasi yung isa ko dito, na sobrang laki na, biniyak ko yun, eh. At, dahil namatay yung pinaka mother plants, ito, natira, meron siyang umusbong na anak. Nung akin siyang parang binago, at nilipat yung mga babies, namatay yung mother plants. Siguro nasugatan, ano. Actually, marami kong nagkakaganyan, yung mga parang na-overwater, ano. Siguro dahil minsan may times na kapag halimbawa dinidiligan ko, nag-stock up yung tubig, no. So, hindi ko na matandaan kung ano yung mga pangalan nitong aking mga haworthia, no. Actually, before, may mga tag yan, natanggal na. Kalaunan, no. Pero sabi ko nga sa inyo, ang gaganda po nito, oh. Kita nyo. Yung aking mga haworthia, iba't ibang klase yan. Ito may mga trungkata, no. Tapos may mga variegated po. Merong window pane, yung mga pangalan yan. Yan yung mga names, ano. Tapos before kasi, sa totoo lang, nung nag-aalaga ako nito, tuwan-tuwa ako kasi parang sa internet ko lang nakikita yung mga parang transparent, no, na variety. Pero nung binigyan ako ng chance na makabili ng mga iba't ibang varieties niyan, natuwa ako, no, kasi napakadali lang nilang alagaan, sobra, no. At matutuwa ka kasi meron silang iba't ibang varieties, no, iba't ibang itsura. So, yung iba ko, yan ang anak-anak na, pero may times din namamatay yung iba. Ayan o, na-overwater, katulad nito, no? At, ang nangyari po kasi sa akin minsan, kapag halimbawa, katulad nitong isa na to, meron ako ditong, yan o, underwater siya. Tapos, kapag halimbawang natutuyo na, diniligan ko, nangyayari naman, yan, namamatay, nabubulok. Ibig sabihin po niyan, parang na-fungus na yung lupa niya, no? So, pag ganyan po, ilayo nyo na, no, sa plants, para hindi na po siya makahawa, no? So, ito, overwater, at the same time,
fungus. So patay na yan. Ang dami pa naman. Tingnan natin kung may masisave pa tayo. Feeling ko wala na kasi ito, tingnan nyo. Oh, mashi-mashi na. Pag ganyan po, papunta na yan sa RIP, no? Wala nang pag-asa. Pero, once na napansin nyo po na nilaw na, i-uproot nyo, tanggalin nyo yung lupa, air dry nyo muna, yun yung gawin nyo, no? Para mabuhay ito. Dahil nga, nandoon yan yun sa pinakadulo, hindi ko na napansin siguro, no? Namatay na. So, ayan, ilayo nyo na siya kasi baka pumunta pa siya dun sa ibang plants, no? So, minsan, yung pagdidilig po ng mga haworthia, depende rin po sa lalagyanan. Kapag halimbawang ang lalagyanan nyo, clay pot, mas mabilis matuyo yung tubig yan, kaya mas madalas din magdilig, no? Pero kung halimbawa, plastic pots naman, medyo dalang-dalangan yung pagdidilig. Ang mga haworthia, nakakapag-produce siya ng mga parang flower stalk, yan. Tapos, kung halimbawang meron ka pagkakataon na talagang yan, mapollinate mo yan, pwede kang kumuha ng seed dyan, tapos magtanim ka. Pero ako kasi, minsan sa leaves propagations tayo, yan, dun tayo tapos yung mga sumusuloy, katulad nitong isa na to, ito madalang ko lang tong dilig, no? Minsan naman, ang nangyayari po sa mga haworthia, kapag halimbawang ito kasi pwede to ng less sunlight lang, ano. Sila yung mas tumatagal, kaya lang ang problema pag nakukulangan naman sila sa sunlight, ang nangyayari na-etiolated. Humahaba yung kanilang pinaka dahon, stem, no. Ganyan. Tapos at kapag halimbawa naman po kulang naman sa tubig, nagkakaroon po ng kulubot nung mga dahon, no. So sign na yan para tubigan nyo sila, no. Kaya lang hinay-hinay pa rin yung pagtutubig. Maganda kung halimbawa ang inyong mga haworthia ay pumayat at naging etiolated, para po mapabalik nyo siya sa pagkataba, i-double pot nyo siya, no. Yung halimbawa maglalagay kayo dito ng another lalagyan ng tubig, tapos ipapatong nyo lang siya. So para makapag-adjust siya, no, ng hinay-hinay. Lalo na pag clay pot yung gamit nyo, mabilis pumasok dyan yung mga tubig. Okay na okay din, ano. At yan nga, pero yung mga etiolated na mga haworthia, hindi nyo na yan mapapabalik sa dati, no. Hindi na yan makukompress. Unless po yung bagong tubo or kinat nyo may sumupling na bago, yan, mapapabalik nyo pa yung pagiging compress nya. Pero kung halimbawa ngayon, nag-etiolated na, hayaan nyo na lang siya ng ganyan. Patabain nyo na lang po yung mga dahon niya, no, para magmukhang compress pa rin kahit na po medyo etiolated yung inyong mga haworthia. So may iba't ibang varieties tayo ng mga haworthia, no. At nakakatawa, ano. Ito meron ako ditong parang trungkata, yan. Sinasabi ko sa inyo, ang ganda niya, no. Kita nyo. Before akala ko na hindi ako makakita ng magaganda. Ito nga lang, oh. Iba rin ng variety niya, no. Kita nyo, no. Kaya lang merong euphorbia sa gilid. Tatanggalin ko yung mga euphorbia na yan. Minsan nga meron na yun, katulad nito, mga mother of million, no. Ang daming naliligaw, nalalaglag-laglag dyan. Kasi kapag halimbawa may katabi sila ng mga succulents, yan yung nangyayari. Kapag halimbawa hinangin dyan, lalo na yung mga may leaflets, no. Pag nalaglag dyan, katulad nitong mother of millions, dyan na po yan tutubo. So gagawin ko, tatanggalin ko na rin yan. Ayan yung ating mga haworthia. Actually itong mga haworthia nga talaga namang pwede yan sa loob ng bahay, kasi parang sila katulad din ng mga zebra, no, yung treatment natatagal sila sa mga kaya nga lang sinasabi ko sa inyo, may iba yung forma nya kapag kulang sa araw. Lagay nyo sa malapit sa bintana, o kaya gamit kayo ng grow light kung halimbawang wala talagang mga source of light, ano. Ganda ng isa na to, ang taba, nakakatawa. Look inyo, look, ganda, diba? Kakaiba rin siya. So itong mga haworthia ko dito, hindi ko na alam mga pangalan talaga, no. Nung dati-rate, nung kasagsagan ng mga pandemic, kayo ba ganyan din yung nilalagyan nyo pa ng mga nameplate, name tag yung inyong mga halaman, ano, pinapangalanan nyo pa? Pero ngayon parang sa dami ng ginagawa hindi na natin naaasikasong lagyan yan, pero alaga pa rin natin sila, no. Wala namang problema dyan, alaga pa rin natin sila. At magaganda yung mga kulay nito. So iba-ibang varieties, no, nakakatawa. So ayan,
At ang matitigas, ang kagandahan nito kasi, ito yung isa sa mga hardy succulents, ano, yung mga haworthia. Unlike ng mga succulents natin na common, tsaka yung mga Korean succulents, malalambot. Pero ito ang titigas talaga. At napakahirap mapatay, no. Maliban na lang kung talagang ma-overwater mo sila ng sobra-sobra. Mapagpatawad naman ito when it comes to watering. Kaya lang po, make sure lang din na, ayan, ingat-ingat din po, ano, kasi lahat naman ng sobra, no, hindi maganda sa halaman. Kaya ayan, o tingnan nyo, tingnan nyo mabuti lahat ng ating mga haworthia ditong alaga. Yan, lalo ito, ganyan. Kapag naman ayan, katulad nito, may sumulpot akong variegated, ano, ang technique dyan, wag nyong tanggalin, ano, kasi ilang beses na ako nagkaganyan. Yung tinubuan ako ng white na white, yung parang albo na haworthia, hiniwalay ko, ang nangyari, hindi siya nabubuhay, namamatay. Ayun, may pasulpot pa nga isa, oh. So, ilang beses na ginawa ko na yan. Tumatagal naman sila mga 2 months. Pero eventually namamatay din, ano. Ako ay suggest na hayaan nyo lang nakaganyan. Magandang nakakabit yan, no. So, this one is yung ating variegated na haworthia. And pagpapataba, no, wala naman ako ginagamit na pataba. Osmocot lang, no. Binubudburan lang natin ng osmocot sila. Tapos vermicast. Kapag halimbawang yan, bumababa na yung lupa, naglalagay tayo vermicast. Pero gamit din kayo ng mga, ayan, mga, para magandang tingnan, ano, pamis and everything. Ang ginagamit kong potting mix dito, MDP soil mix. Kung wala po, pwede kayong gumawa, ano, ang importante po yung meron kayong maraming pamis, ano, or kaya perlite, no, kung sa lowland kayo mag-aalaga para fast draining yung inyong mga succulents. Kahit ano pong gamitin nyo na materials or components sa paggawa ng potting mix, okay po yan, basta mas marami lang talaga yung mga components na nagiging sanhe para maging fast draining sila, tulad po ng pamis, perlite. Minsan gumagamit tayo ng uling, no, pwede yan. Yung mga basag na paso, pwede yan. Yung di ba, nabasag paso nyo, pwede nyo ihalo dyan sa inyong mga potting mix, no. Yung mga materyales na talagang nagiging cause para maging fast draining yung mga soil mix nyo, yun po, yun yung dagdagan nyo, no, para po mas maganda. Sabi ko nga dito, medyo tricky din ang pag-aalaga, ano, kasi kapag masipag kang magdilig, medyo iwas-iwasan mo, no. Iba yung atake dito kaysa sa houseplant, no, kasi ang houseplants talagang yan, kahit diligan mo ng diligan, okay na okay. Pero this one, hindi po talaga pwede yung talagang didiligan nyo, no, kasi makukumit nyo. Katulad nito, meron tayong overwater dun sa gilid, pero ang ganda ng kanyang varieties, no. And ito po usually yung mga haworthia galing po sa ibang bansa, ano, yung iba. Pero tayo dito sa Pilipinas, nakakapaggawa na rin po or nakakapag propagate na rin tayo, no. Mostly yung mga taga Benguet sa Highland, diyan po sila maraming napapatubo rin, ano, na mga ordinaryo na mga haworthia, no, yung ating common haworthia. Yan, paparami na rin ng ating mga farmers dyan. Kaya pagbaba dito, yan, mas mura, no. Usually before, naranasan ko bumili Korean galing yung aking mga haworthia, around 1,000, 1,250 isa. Mapakamahal, may 5,000, 7,000, may 12,000 ako nakuha, malaki. Kaya lang po, ayun, medyo namatay na. Minsan hindi ko na naiisip, ano, yung mga ginastos ko sa aking halaman. Pero ngayon, talagang ang dami nang mabibiling mura, no, sa pagbagsak ng presyo ng mga halaman. At makakabili na po kayo ng mga murang-mura, kasi dito dumarating, minsan binibenta ko lang ng 25 pesos hanggang 3 for 100. So yan lang naman yung ating updates dun sa ating mga koleksyon ng haworthia, and I hope na busog ko yung mga mata nyo, no. At yan na, kinumusta lang natin sila, at natagal ko nang hindi nabigyan ng updates dito sa aking mga koleksyon.
So, ayan mga ka-MVP, napanood nyo na yung ating video for today at nakita nyo na yung ating mga halagang hawortia. Meron ba kayo niyang alaga, no? Kung wala pa, try nyo po. Mura na lang yung mga hawortia ngayon, ano? Marami na kayo mabibili sa halagang 500 o 300 pesos. Pero, ayan po, wag muna kayong aalis dahil pagkatapos po nung ating outro, papakita ko po sa inyo yung bagong dating nating mga halaman, ano, at bubusugin ko uli yung mga mata nyo. Kaya wag po kayong aalis. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no? Wag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para lagi updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search nyo lang po Hermes Unaho or Mini Dino Park in Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MVP. And this is Hermes Unaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting! Bye-bye! New arrival po tayo dito sa Mini Dino Park in Eco Garden. Actually, sold out na po yung ating mga mother plants. Yan o, kita nyo. Ang lalaki ng ating mga mother plants. Mga halimaw na halaman, o. O, kita nyo. And, medyo mabilis po maubos yung ating mga mother plants. Ang gawin nyo po kapag halimbawang gusto nyo po ng mga malalaking halaman, pwede po kayong mag-pre-order, ano. Ayan, may mga nakamay na po kasi nitong mga to, no. Ayan, ang dami, no. And, ang gaganda po kasi nila ng mga talagang ating mga dumarating na mother plants. So, kapag halimbawang interesado po kayo, mag-mind po kayo. Every Saturday naman po, meron kaming live marathon sa mga bagong dating na halaman. So, eto, flex ko rin sa inyo itong ginawa ko. Mamaya, i-shoot ko to ng reels. Mapapanood nyo po sa ating Facebook Live yung pong paggawa ko nito. Ito po ay mga klase ng sedum, ano. Although, naglagay tayo ng mga graptopetalum dyan ilan. Dahil kinulang tayo sa sedum. Ayan po, puro butil-butil po yung mga succulents na ginamit natin. So, ito, thank you kay Ma'am Tess, no? Binigyan ako ng ganito. Ito po, pabisya. So, V yung type niya. Kinat siya. Tapos, nilagyan po ng mga yan, succulents natin. And, ayan. Kita nyo po, nilagyan ko siya ng mga iba't ibang klaseng sedum para, ayan, sa arrangement. So, ito po yung ginawa ko kanina. Balikan nyo po yan sa ating Facebook, Hermes Unaho Plants. Diyan po ako nag-live, ano. So, meron din po tayong 3 for 125 pesos. Ayan po. Iba't ibang klase, maliliit naman. At, ayan po yung ating mga dumating na halaman. Ayan. Tapos, meron din kaming repotting ngayon. Ayan, ginagawa ni Ate Karina, yung ating bouquet 99. So, ito po. Ngayong magpapasko, maraming nagpapagawa po sa amin ng arrangement, this garden. 99 pesos lang po yung ganito. Oh, kita nyo. Ang ganda. Pwede na po itong pang regalo, pang giveaway, and everything. Ang ganda po, ano. So, yan. Pwede po rin kayong umorder sa amin itong mga naka-arrange na succulents, ano. So, meron din po kaming mga cactus. Ayan, ang gaganda ng flowers, oh. Kita nyo. From 30 pesos to 35 pesos. Yan. Makakabili kayo ng magaganda cactus dito sa ating store, no? So, pwede kayo mamili, iba-iba, may mga bring, and iba't ibang klase yung ating succulents dyan. Puntahan naman natin to, yung mga, eto, nasa Amerika pa po yung umorder, kaya, ang tataba, ano? Dito lang po nakalagak sa Mini Dino Park in Eco Garden yung kanyang mga halaman, Tora ng Bayan, and syempre, ang ganda ng kanyang mga yan, mga alaga niya. Ang tagal na dito niyan, almost ilang buwan na rin, ano, pero ang gaganda pa rin ng ating mga halaman. Basta ang susi po talaga dyan, palitan nyo po siya ng potting mix, no, nasa lupa po. Ayan, may mga orders din tayo, may set sale din po kami, 500 pesos lang, ano, isang puno na po yan nung tray natin, ano, makaka-order kayo dito sa amin. And ang daming magaganda, yan, no, kita nyo, cactus, succulents, ibang klase, no? Ganda ng mga bulaklak. And, ayan. Kung halimbawa pong may time kayo, pwede nyo pong i-check, no? Yung ating page, Hermes Unaho Plants. Diyan po kami nagla-live, ano? At, pati po yung Mini Dino Park in Eco Garden, pero mas active po yung Hermes Unaho Plants natin. Lalagay ko rin po dyan, ano? Para makita nyo. At,
Every Saturday, new arrival, pwede din kayo mag-pre-order, lalo na po para sa mga malalaking halaman, yung mga halimaw nating mga jade. Yan, pwede po kayong umorder sa amin ng mga halimaw nating halaman. Tawag namin yan, yung mga malalaki, no? Pwede kayong umorder sa amin, pre-order, kung halimbawa magustuhan nyo. Kung may pangregalo naman kayo, pwede po naka-arrange din. Kung halimbawa naman po, meron kayo pagbibigyan, pwede rin po, kuha kayo ng set sale natin, ano? Makakamura po kayo dyan, no? So, mag-inquire na lang po sa aming page. And thank you so much sa inyong panonood ngayong araw na ito, mga ka-MDP. And this is Hermes Unaho. Bye-bye. Ingat po lahat.